Narito kami ngayon para humingi ng tulong ng publiko sa pagtukoy ng posibleng mga biktima ng isang malawakang romance scam. Ito ay isang kakaibang episode ng Prime Crime dahil hinilingan kami ng FBI na makibahagi sa isang kasalukuyang investigasyon na napakabihira mangyari. Pero ang kasong ito ay napakapambihira kaya humihingi sila ng inyong tulong upang madala sa hustisya ang umano'y salarin. Ayon sa mga federal na autoridad, si Aurora Phelps, 43 taong gulang, mula sa Las Vegas, ay pinuntirya at ilagyan ng gamot ang matatandang lalaki gamit ang mapanganib na dami ng pampatulog. Pagkatapos, ninakaw niya ang anumang kaya niyang kunin. Si Aurora Phelps ay inakusahan ng pagpapatakbo ng international na dating scheme naging nakamamatay. Hindi ko alam kung may mas magandang paraan para ilarawal ito, kundi isang romance scam na mas patindi pa. Ibig ko sabihin, totoo talaga yon. Pagkuha niya ng mga ari-arian nila, naniniwala kaming pinatay niya ang ilan sa kanila. Baka may magsabi na serial killer siya. Alam ng FBI na may 11 biktima ngayon, pero posibleng mas marami pa. Isa talaga siyang mandaragit na walang kapantay. Ang ginawa niya sa mga lalaking ito, kung paano niya sila niloko, kung paano niya sila inakit, kung paano niya sila tinukso sa 44 na taon kung pag-uulat ng krimen, na yun lang ako nakakita ng ganito. Ang tatay ko, si John Wins, ay isang kamangha-mangha at talentadong Ginoo na naging inhinyero sa halos buong karera niya. Mahilig siyang nagpinta. Sobrang mahal niya mga aso niya. Sinusubukan naming makipag-ugnayan sa kanya, pero hindi siya sumasagot sa telepono niya. Tumawag kami sa pulis para ipacheck ang kalagayan niya. Pumasok sila at sinabing parang nagmamadaling iniwan ng lugar. Kaya nag-file ako ng ulat ng nawawalang tao. Nalaman namin ang tungkol kay Aurora Phelps noong 2022. May na-file na ulat ng nawawalang tao para sa isang Ginoo dito sa Las Vegas. Naging interesante ang kasong ito dahil nagsimula lang bilang simpleng kaso ng nawawalang tao hanggang sa lumaki ito. Ang unang umano'y biktima ni Aurora Phelps na napansin ng FBI ay isang lalaking nagngangalang John Wins at para sa kanyang anak na si Mike na siyang nag-ulat na nawawala siya. May ilang bagay na hindi talaga nagtutugma. Pumunta lang doon ang kapitbahay dahil bahagyang bukas ang pinto. At ilang araw na nilang hindi nakikita ang kanyang kotse doon at napansin nilang tumatahol ang kanyang aso. Hindi niya iiwan ang kanyang aso kahit magdamag ng walang mag-aalaga dito. Kaya oo, talagang nakakabahala yun. Kaya sa loob ng 2 linggo, pumunta ako sa Las Vegas. Pumasok ako sa bahay at alam naming may mali. May tambak ng mga lumang lisensya ng pagmamaneho sa kanyang mesa at ang kanyang laptop ay nasa mesa rin. Dinala ko pa uwi ang laptop at nagawa kong buksan ito at na-access ang kanya email na meron ng iba't ibang klase ng mga biniling kakaiba. Nakita ng pamilya ang mga mapanlilang na singil at mga biniling Dior at iba pang bagay. Parang, teka, hindi bibili ng tatay ko ang mga ito. Dati na ako nakatrabaho ko ang isang investigador sa Las Vegas Metropolitan Police Department. At tinawagan niya ako, sabi, "Uy Zach, may kaso ako dito. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Pwede mo ba kaming tulungan? Alam kong may mas malalim na nangyayari." Noon, Disyembre 2022 o malapit doon, nagbukas kami ng investigasyon. Umasa pa rin kami noon na babalik siya. Sa usapan kay Mike Wins, may nakuha ang mga ahente mula sa sinabi ni John sa pamilya niya. Sabi niya, pagod at sawa na siyang mag-isa. Gusto na rin niyang may makasama. Sa tingin ko, nahihirapan siya pagdating sa pakikipag-date. Medyo nag-aalala kami na ginagamit niya ang mga dating app para makakilala ng tao. Pero kumpiyansa siya na alam niya ang ginagawa niya. Sinabi pa nga niya sa pamilya niya,
May date ako sa isang babae na nakilala ko sa isang dating app. Sabi ng pamilya niya, excited daw siya tungkol dito. At doon niya nakilala si Aurora sa isang lokal na restaurant. Sa ngayon, Aurora Phelps lang ang alam ng mga investigador, kaya inimbestigahan nila kung sino siya at kung may kaugnayan siya sa pagkawala ni John. Si Aurora ay 44 na taong gulang. Ipinanganak siya sa California, ngunit lumaki sa Guadalajara, Mexico, at doon nanirahan kasama ang kanyang pamilya. At nung bagong adulto pa lang siya, lumipat na siya sa Estados Unidos, sa Arkansas, kung saan siya ay nagpakasal at pagkatapos ay nagdiborsyo. Lumipat sa Las Vegas at muling nagpakasal. Nakatira siya sa Las Vegas kasama ang bagong asawa at anak nilang babae sa isang apartment malapit sa downtown. Mukhang binubuo ni Aurora ang kanyang brand bilang isang uri ng influencer gamit ang pangalang Boreas. Nang sumikat ang pagiging influencer, nakita ko sa social media. May mga account siya kung saan gumagawa siya ng unboxing videos ng mga mamahaling produkto. Kung saan nag-unbox siya halimbawa ng isang mamahaling bag at ipinagmamalaki yon. Naniniwala akong gusto niya ang pakiramdam na yon. Oy, tingnan mo kung ano meron ako. Tingnan mo itong magandang bagay na ito, itong mamahaling bagay na meron ako. Pero pati na rin yung atensyon at pakiramdam na mahalaga siya. Sa tingin ko, pakiramdam niya superstar siya noon. Parang siyang nasa tuktok ng mundo at napapansin ng lahat. Nasa social media siya at ipinapakita ang mga mamahaling regalong binili niya para sa sarili. Parang tumama ka sa loto. Baka kaya biglang lumabas ang mga biniling Dior sa mga credit card ni John Wayne. May mga binibili at ipinapadala direkta sa bahay niya, sa bahay ni Aurora. At habang mas malalim ang investigasyon ng mga ahente, natuklasan nilang gumamit si Aurora ng iba't ibang palayaw o alias sa social media. May Aurora Phelps, Aurora Alvarez, Aurora Flores Velasco. At pagkatapos ay magkakaroon siya ng mga palayaw sa social media tulad ng Sisi, Boreas, Bori, Laura, iba't ibang klase ng mga palayaw. Napagtanto namin na maaring hindi lang ito basta nawawalang tao na nagbukas ng pinto sa aming investigasyon at nagpatanto sa amin na hindi lang basta biktima, kundi posibleng may namatay na biktima at maaring may iba pang mga biktima doon. Nang matuklasan ng mga investigador ang totoo sa likod ng kwento ni John Wayne, ang kanilang matutuklasan ay halos hindi kapanipaniwala. Pero aabutin pa yon ng kaunting panahon. Sa ngayon, ibinalik nila ang oras at bumalik sila sa simula ng kwento ni Aurora Phelps. Kapag nagsisimula kami ng investigasyon, madalas nagsisimula ito sa pagbalik tanaw na parang saan nga ba siya nagsimula, saan siya nagbula, at posibleng anong ginawa niya, saan siya dati naroon. Madalas ganyan talaga lumalago mga kaso sa pagtingin sa nakaraan at pag-alam kung nasaan sila noon at ano ang ginawa nila. Mukhang dito sa tahimik at makasaysayang bayan sa Arkansas, nagsimula ang di umano'y mga kriminal na gawain ni Aurora. Ang unang naiulat na biktima niya ay ang una niyang asawang si Alejandro Alvarez. Naghiwalay sila at nang makuha niya ang kustodya ng 3 nilang anak, tila gumawa siya ng maling paratang laban sa kanya na inabuso siya nito. Binalingan niya si Alejandro Alvarez at malupit niyang tinuruan si Abraham, ang kanyang kapatid, sa Mexico, kung paano pekehin ang pinagmulan ng tawag sa telepono. Gawin itong parang galing sa telepono ni Alejandro. Tinatakot siya at tinuturuan siya kung paano magpadala ng mga nakakatakot na text message. Maaari ko lang isipin na nice na magiganti sa asawa dahil kinuha nito ang mga anak at gusto niyang mapasa kanya ang mga ito. Kaya gumawa siya ng paratang ng pang-aabuso. Sa isang laban para sa kustodiya ng bata, malaki ang maitutulong ito para makamit ang layuning iyon. Pero natunugan ng mga pulis ang umano'y panlilin lang niya at imbes na ibalik sa kanya ang mga anak niya, naglabas sila ng warrant of arrest laban sa kanya. Bilang tugon, mukhang umalis ng bayan si Aurora. Lumipat siya sa Las Vegas at doon nagsimula ng bagong buhay. Sumali si Aurora sa banda at kumanta sa mga bar. Minsan nagtrabaho siya sa restaurant at minsan nagbenta ng timeshare sa Las Vegas. Pero mukhang wala siyang matatag na pinagkakakitaan o permanenteng trabaho. Ngayon, unang nanirahan si Aurora sa Las Vegas kasama ang mga kaibigan, kabilang si Sergio Herrera na dating niyang ka-roommate.
Naalala niya yon bilang isang magulong panahon at kulang pa nga yon para ilarawan. Mga 1 taon at kalahati kaming magkasama sa isang bahay. Minsan talaga ang weird, alam mo yon, bigla siya nababago ng ugali sa loob ng 3 minuto. Tapos sobrang kakaiba na siya. Lumipat na rin sa amin yung boyfriend niya. Kaya di ko maintindihan bakit kailangan pa niyang isama siya tumira sa amin. Nag-away kami ng konti at hindi ako natuwa, alam mo yon. Kaya sinabi ko, alam mo ba, kailangan nung umalis ng boyfriend mo. At pumunta ako sa trabaho at pagbalik ko, pinalitan niya ang kandado ng pinto. Kaya kailangan kong tumawag ng pulis kasi, alam mo, ako ang nababayad ng renta at ng lahat ng iba pa. Kaya yun na rin ang huli kong pagkikita kay Aurora. Narinig ko na buntis siya. At sa huli, pinakasalan niya siya. May kaibigan silang nagbabala kay Sergio tungkol kay Aurora. Kilala ni Blanca Jimenez si Aurora mula bata pa at naging malapit sila sa pagdaan ng mga taon. Sabi ni Blackie, tinawagan siya ng kaibigan niya at binalaan. Mag-ingat ka kay Aurora. Alam mo, sira ulo siya. Nanirahan si Aurora sa Las Vegas kasama ang bagong asawa at sanggol niyang anak na babae. Lumilimaw na bumalik siya sa Arkansas sandali at dito niya tila nabuo ang sinasabing modus operandi niya ng pambibiktima sa mga tao para sa pera nila. Sa pagkakataong ito, hindi lalaki ang target niya. Nagsimula siya sa Arkansas kasama ang kaibigan niyang babae. Magkaibigan na sila ng halos 3 taon bago nangyari ang insidenteng yon. Sa tingin ko, isa lang itong pagkakataon na mabilis siyang naisip para makakuha ng pera. Nakilala niya ang babae sa isang hotel kwarto at posibleng dinrugaan siya. Nalaman namin, nilagyan niya ng droga ang kaibigan para kunin ang pagkakakilanlan at nakawin ang pera nito. Nagising ang babae mula sa pagkawala ng malay, mag-isa sa isang kwarto ng hotel, at natuklasan niyang nawawala ang kanyang pitaka. Tapos nakita niya na may mga singil sa kanyang credit card. Ngayon, sa kabutihang kalad sa kasong ito, hindi namatay ang babaeng yon. Pero muli, parang nabuksan ng pinto sa tanong na ano pa kaya ang ginawa niya? Sana siya nakarating? At ilan pa kayang ibang biktima ang nandoon? Buhay man sila o patay na? Pagsubok ba ito kay Aurora? Naisagawa ba niya ang maliit na panlilinlang at napagtanto na maaaring may mas malalaking biktima pa siyang mahihikayat? Pumasok na siya sa mundo ng pakikipag-date at gumamit ng romance scam para akitin ang mas mayayamang lalaki kaysa sa dati niyang kaibigan. Doon niya naisip na mas marami pa siyang makukuha rito. Mas makikinabang pa ako kung hahanap ako ng mga ganitong biktima. Mas naging matalino siya kung paano gawin ang mga klimi ito. Kung paano makakuha ng mas marami at mas maraming pera sa bawat scam na ginagawa niya. Ilang beses kaya niya itong makakalusutan at gaano katagal niya itong magagawa? Ano ang pinakamalaking pera na makukuha ko sa isang tao? Paano ko pa ito mapapalawak? Nahanap niya ang alkansya. Itong mga lalaking may matatag na kita, may malalaking ipon o pensyon. Minsan ay social security pa at alam niya kung paano ito pakinabangan. At nang nagsimula kaming makahanap ng ebidensya na naguugnay sa biktimang ito sa iba pang mga biktima, at tuloy-tuloy lang itong lumaki. Wow! May nangyayari rito na hindi ko pa kailanman nakita noon. Simple lang ang plano niya sa dating websites. Nagpo-post siya ng profile na nagpapakitang interesado siya sa mas matatandang lalaki. May larawan siya ng sarili niya. Alam mo na sino mang lalaking walang asawa roon ay magsasabing may isang mas batang babaeng mukhang interesado sa pakikipag-date. Hindi nakakagulat yon. Pipindutin ko ang button at titingnan kung sasagot siya. Magugulat ako kung hindi agad sumagot. Ginawa niya kaakit-akit ang sarili niya, lalo na sa mas matatandang lalaki. Mukha siyang mabait at walang kahina-hinala para sa taong nag-o-online dating. Pagtingin mo sa profile niya, wala kang mapapansin na kakaiba. Sinasabi ng iba na siya'y madaling kausap, magalang at kaakit-akit. Ngunit kaya niyang baguhin ang ugali niya para umangkop sa gusto ng kausap. May kakayahan siyang ipakita at itago ang iba't ibang bahagi ng kanyang personalidad. Para bang may 10 magkaibang tao sa iisang tao lang. Isa sa mga unang lalaking tumugon sa mga post ni Aurora ay nakatira malapit sa Las Vegas. At ito ay mga 1 taon at kalahati bago si John Weens. Matagal ang karera niya sa pelikula at nagtrabaho sa Hollywood. Nang mangyari ito, retirado na siya, maayos ang buhay, at ine-enjoy ang buhay niya nung nasa edad 60 na siya. At sa tingin ko,
Naghahanap lang siya ng makakadate ng hindi seryoso at sumubok siyang maghanap sa mga dating website para makakilala ng iba. At doon niya nakilala si Aurora Phelps. Nagsimumula talaga silang mag-date. Nagkikita sila ng personal para sa mga lunch date. Si Mike Weens, na ang ama ay di umano'y na biktima, ay nakausap din ang lalaking ito tungkol sa kanyang kwento. Sinubukan niyang huwag ituloy ang relasyon sa kanya. Pero siya ang nagpumilit at pumunta sa bahay niya, dala ang pagkain. Sa isang pagkakataon, umorder sila ng pagkain at iniwan ito ng walang bantay. Bumalik at nagsimulang kumain, tapos nawala ng malay at tinatayang pinanatili siya sa bahay niya ng mga 5 araw. Sinabi niya sa akin na naalala niyang nagising siya sandali habang pilit siyang sinusubuan ng mas marami pang tableta. At inaakala namin na sa loob ng 5 araw, patuloy siyang binibigyan ng droga. At sa isang punto, wala na rin ang babae. Nakalabas siya mula sa koma at nahanap ang ekstrang susi ng kotse na itinago niya. Sinubukan niyang pumunta sa ospital at nabangga niya ang kanyang kotse. Sobrang sama ng kalagayan niya. Nakatanggap siya ng paggamot at nakalabas ng ospital makalipas ang 2 araw. Naabisuhan ng kanyang kapatid na babae at pumunta siya sa Las Vegas para alagaan siya. Nangyayari ang scam na ito sa Vegas gabi-gabi sa bawat casino. May naglalagay ng kung ano sa inumin ng lalaki o babae. Pag-akyat nila sa itaas, paggising nila nawawala ang relo at may malaking singil sa hotel room. Ganun ang nangyayari. Dinala niya ito sa ibang antas. Ang naiulat na biktima ay ligtas at sa huli ay nakarecover, pero nakaranas siya ng matinding pinansyal at emosyonal na sakit. Nadiskubre niyang nawawala ng kanyang iPad, pitaka at iPhone. At nagkaroon ng pandaraya sa kanyang bank account. Sinubukan din niyang i-liquidate ang $3.3 milyong mula sa kanyang e-trade stocks. At pagkatapos, mula sa kanyang USAA account, $65,000 ang mailipat. Sinabi niya na may nagtangkang nakawin ng Apple account niya, kaya pinalitan niya ang mga password. Hindi siya nagtagumpay doon, kaya sa tingin ko, siniguro niyang mamatay ang mga sumunod na tao. Nagtrabaho ka ng buong buhay mo para makapag-ipon ng pera at magkaroon ng kita. Tapos bigla na lang itong mawawala sa'yo. At sa katandaan mo pa kung saan, alam mo, vulnerable ang mga tao. At kapag nangyari yon, sigurado akong bumababa talaga ang emosyonal nilang kalagayan. Gusto niya malaman ko na, alam mo, Hindi ibig sabihin na hindi matalino ang tatay mo kaya nangyari to dahil sabi niya na walang palatandaan na mangyayari to sa kanya. Alam mo, hindi siya nagtanong tungkol sa kalagayan niya sa pera or kahit ano tungkol doon. Mararamdaman ng lalaki na ang tanga niya. Hindi niya kayang aminin sa pamilya o sa sarili niya. Sa tingin ko, ganyan ang nangyari sa karamihan ng mga ganitong kaso. Malalim ang epekto sa pag-iisip kapag na-scam ka ng ganito. Ganito ang nangyayari pagkatapos ng trauma dahil hindi na nagtitiwala ang mga biktima at kailangan nilang alamin kung paano sila makakabangon mula sa lahat ng iyon. Isa ito sa mga dahilan kaya gusto ng FBI na ibahagi natin ang mga kwentong ito. May pangamba na baka may iba kang biktima na hindi nagsusumbong. Hindi lang ito tungkol sa nawala ang pera ko, kundi natatakot ka na rin magsumbong. Parang gusto ko bang sabihin sa anak kong babae at mga apo ko na nagpunta ako sa dating website at naloko pa ako ng taong kalahati ng edad ko. Alam mo, may kaakibat na kahihiyan yan at malaking inaalala namin lalo na sa kaso ito. May impormasyon kung paano kontakin ng FBI sa dulo ng episode kung may alam ka at gusto mong makipag-ugnayan. Mga kalahating taon matapos ang naunang kaso, mukhang umatake na naman si Aurora. Ang sunod na sinasabing biktima niya ay isang retiradong nakatira sa Mexico sa kabila ng hangganan. Ang pangalan ko ay Robert Kurbach. Tinatawag nila akong Pope. Tinatawag nila ako Baba. Tinawag na akong kung ano-ano. Anong ginagawa mo? Isa akong stagehand. At ngayon, miyembro na ako ng Local 16. Nasa industriya na ako ng 44 na taon. Natrabaho ko na ang ilan sa magagaling tulad ni Muddy Waters at Dolly Parton. Nakasama rin ako sa Stones, U2, Guns N' Roses at Ozzy. Pink Floyd, Paul McCartney, Genesis, David Bowie.
impresibo yan sa madaling sabi mula sa isa. Noon sumali ako sa lokal naming unyo ng entablado. Siyang parang pinakamagandang bagay para sa akin dahil matagal na siyang nandyan at medyo matapang siya at hindi nagpipigil. Pero si Bo ay talagang mapagmahal na tao. Alam mo, ipinakita niya sa akin ang bahagi niyon sa paraan ng pagtrato niya sa akin bilang katrabaho at bilang kaibigan at bilang isang taong ginabayan o tinuruan niya. Hindi alam ng FBI ang tungkol kay Bo Erbacher hanggang sa malayo ng narating ng investigasyon. Sinimulan naming imbestigahan siya at iniulat din siya ng kanyang pamilya bilang nawawalang tao noong 2021. Mahigit 1 taon na nilang hinahanap ang kanyang kinaroroonan nang makipag-ugnayan kami at nagtanong tungkol sa ulat ng nawawalang tao. May mga inampun siyang mga anak at ayon sa kanyang pamilya, malaki ang kanyang puso. Lumipat siya sa Mexico sa tingin ko para lang magbago ng pamumuhay at ritmo ng buhay mula nang siya ay magretiro. Si Bo ay mukhang talagang nag-i-enjoy sa bagong yugto ng buhay na natagpuan niya. Alam mo yan, parang masaya siya sa pagpunta doon. Nagbababad sa araw. May komunidad ng mga expat sa Mexico. At sila, alam mo na, mga retiradong inhinyero at mga profesional na, alam mo na, hindi sila milyonaryo pero matibay ang ipon at maayos ang pensyon, kaya maganda at masaya ang buhay nila doon. Pwede rin silang makisama sa ibang mga expat. Pero pwede rin nilang makasalubong ang isang tulad ni Aurora Phelps. Para sa ilan sa mga lalaking ito, iyon ay hatol ng kamatayan. Ayon sa ulat, nilapitan daw ni Aurora si Bo sa dating app na Tinder gamit ang username na Sissy. Pumunta siya sa Hard Rock Hotel dahil may restaurant doon para makipagkita kay Aurora matapos silang magkakilala sa dating application. Katulad ng ibang biktima, sinubukan ng pamilya ni Bo siyang tawagan pero hindi nila siya makontak na hindi normal para sa kanya. Ang pamilya na madalas kumumusta at tumatanggap din ng kaunting pinansyal na suporta mula sa kanya. Nagsimulang mapansin na, una, hindi na naman siya nakikipag-ugnayan. Pangalawa, hindi na dumarating ang pinansyal na suporta gaya ng dati. At ang kawalan ng sagot o minsan ang sagot na parang hindi galing sa kanilang mahal sa buhay ay mga red flag. Sa kasong ito, tila natanggap ng anak ni Bo ang isang text message na isinulat sa sirang Ingles kung saan sinasabi ni Bo na lilipat siya sa Ecuador at wag na siyang hanapin. Iniulat pa rin ng pamilya ni Bo na nawawala siya. Ang ulat tungkol sa nawawalang tao ay isinampa sa California, pero sa Mexico talaga nakatira si Bo. Kaya wala talagang magagawa ang mga lokal na awtoridad doon tungkol sa ulat ng pagkawala. Mahirap para sa isang pamilyang Amerikano na isa sa mga lalaking ito na magsimula ng investigasyon sa Mexico. Ibang mundo na talaga doon. At napaka-misteryoso. At mahirap intindihin ang sistema doon. Kaya kung may isang lalaki na nagkarelasyon sa maring babae at naloko sa pera, saan ba yung papasok sa prioridad nila? Medyo kumpiyansa kami na isa siyang biktima na konektado kay Aurora matapos siyang mawala. May mga singil sa kanyang account. May mga biniling bagay na kumpirmadong si Aurora ang bumili gamit ang mga bank account niya. Napagdugtong namin ang mga ebidensya. May ulat na may isang tao na nakipag-ugnayan sa union ni Robert Yearbox at mukhang may isang tao na malamang ay si Aurora na sinusubukang ilipat ang kanyang pensyon. At ito ay tumutugma, syempre, sa iba pang mga pag-uugali na iniuugnay sa kanya. Siya ay walang awa, malamig ang puso. Gagawin niya ang lahat para makakuha ng pera sa mga biktima kahit wala na sila. Tinataya naming mga 300,000 ang natagumpay niyang nakuha. Sinubukan niyang makuha ng higit sa 3.2 milyon. Buti na lang na flag yon. Pero yun lang ang alam natin. Nakakalungkot na natiling walang alam ang pamilya ni Bo Erbacher. Naghihintay at nagtataka kung ano ang nangyari sa kanya. Parang pahirap ang hindi mo alam kung nasaan ang mahal mo sa buhay na wala kang ideya. Patay na ba siya? Buhay pa? Paano ka mapapatuloy kung wala kang closure or kasagutan tungkol sa isang mahal mo na nawawala? Habang iniimbestigahan mo ang mga biktima,
tila nagkakaroon ka ng pananagutan sa kanilang mga pamilya. Marami sa kanila ang parang hindi alam kung saan hihingi ng tulong. May ilan sa kanila na ilang taon nang naghihintay para malaman kung ano ang nangyari sa kanilang mahal sa buhay. Nagiging personal na talaga ito. Nakakabuo ka ng koneksyon sa pamilya ng mga biktima habang iniimbestigahan mo ang nangyari sa kanilang mahal sa buhay. Ipinaalala nito sa iyo na hindi lang ito basta kwento, hindi lang ito isang investigasyon. Hindi lang ito basta pag-uusig. Totoong buhay ang nakataya rito. At mahalaga ito. Para kay Ahente Zach Franklin, ang kaso ni Bo Urbacher na tinawag ng FBI na Biktima 3 ay halos literal na nagpupuyat sa kanya gabi-gabi. Isang gabi, nagising ako mula sa isang panaginip kung saan si Biktima 3 ay nagsasabi sa akin, "Tulungan mo ako, tulungan mo ako." Pakiramdam ko sumuko na lahat, iniisip na hindi na mahahanap ang katawan ni Biktima 3. At siguro, yun ang tumulong sa akin na kumapit sa pag-asa na hindi. Mas malalim pa ito, kailangan pa nating magsaliksik. Mamaisang taon at kalahati matapos magsimula ang investigasyon, natuntun namin ang katawan niya sa isang morgue sa Mexico. At nakakagulat yon dahil hindi naman laging pinananatili ng Mexico ang lahat ng bangkay sa morgue. At kung isa lang siyang John Doe para sa kanila, pero nahanap pa rin namin ang katawan niya at naibalik sa pamilya. Napaka-emosyonal ito para sa akin at para sa kanila. Dahil matagal nilang hinintay na maiuwi ang kanilang mahal sa buhay. Naniniwala ako na talagang umaasa siya. At maaring yon ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Yung pag-asa na yon, yung kagustuhan niyang magpadala sa ganoong klase ng pagkakataon para sa pag-ibig. Alam mo yun. At para sa akin, talagang nakakalungkot na yung isa sa pinakahalagahan niyang katanian ay ginamit laban sa kanya. Pasensya. Ang mga nakakalungkot na kwento tulad ng kay Bo Urbacher ay isa sa mga dahilan kung bakit lumalapit ang FBI sa inyo, mga manonood namin. Anumang tulong sa pagtukoy sa mas marami pang umunoy biktima ay maaaring maghatid ng kaunting hustisya sa kanilang mga mahal sa buhay. Ay makakatulong magdala ng hustisya sa kanilang mga mahal sa buhay. Si Gigi ay isang maalamat na personalidad, minahal ng marami. At yan ang totoo. Siya talaga yung taong yun. Matangkad, gwapo, magaling magsalita, mabanggo, alam mo na kumpleto talaga. Marunong siyang mag-entertain, magluto, at pumili ng magandang alak. Alam niya ang ginagawa niya, sanay na sanay siya. Sabi ko, susubukan ko ito. Si Manuel Gus o Gigi ay nagbabahagi ng kanyang karanasan sa musika noon kabataan niya. At noong panahon na yon, sobrang kapos ako sa pera. Wala talagang pumapasok na pera. Nabubuhay ako, ayokong sabihin na mula sweldo hanggang sweldo. Kasi wala naman akong sweldo noon. Mahirap talaga ang panahong yon. Si Gigi ay isa pang matandang Amerikano na namumuhay ng masaya sa Mexico nang malaman ng FBI na may kakaiba. Tinawag nila siyang ika-4 na biktima. Ang ika-4 na biktima ay natukoy dahil sa mga koneksyon namin at nakontak din namin ang kanyang pamilya. Na nagkumpirma na ang ika-4 na biktima ay namatay noong Mayo ng 2022. Pero sila, naniniwala talaga sila na mayroong kakaiba sa mga pangyayari ng kanyang pagkamatay. Siya rin ay nakatira sa isang uri ng suburb ng Guadalajara na tinatawag na Ajijic. At ito ay malapit lang sa bayan ng Chapala. Magaling siyang mag-Espanyol kaya hindi siya nahirapan sa Mexico. Maayos din siyang komunidad doon. Nakikilala siya roon dahil mahilig siyang makipag-usap at makihalubilo kaya hindi siya nahirapan. Extrovert siya. Ganun talaga siya. Isa siyang matandang lalaki tulad ng iba. Nagpapatakbo siya ng negosyo doon. Sa tingin ko ay may food trailer business siya. At meron din siyang sariling bersyon ng Uber. Magandang hapon sa lahat ng nasa Instagram land. Ako po si Gigi. Ipinapaalam ko lang na ngayon ay Biyernes, araw ng French fry. Kung di mo pa natikman ang Krabby Fries ko at nakatira sa Lake Chapala area, tawagan mo ako ngayon. Mag-uusap tayo mamaya. Ginagamit niya dati sa rideshare ang nawawala niyang kotse.
Nawawala rin ang aso niya. Nawawala rin ang cellphone niya. Palaging tumatawag ang biktimang ito sa anak niyang babae. Nag-uusap sila araw-araw at bigla na lang wala na siyang balita mula sa kanyang ama. Sinubukan niyang tawagan ito, walang sagot. Sinubukan niyang i-text, wala pa ring sagot. Kaya nag-alala siya at tumawag sa lokal na pulisya sa Mexico. At pumasok ang mga pulis sa bahay para tingnan ang kalagayan niya at natagpuan siyang patay sa sahig ng banyo ng kanyang tahanan. Sinabi sa akin ng kanyang dating kasintahan sa pamamagitan ng Instagram. Nagpadala siya sa akin ng mahabang mensahe na natagpuan na raw nilang patay si Gigi. Hindi ko alam kung saan niya nalaman, kung sa iba o sa pamilya. At sinabi ko, hindi. Wala pa silang balita nun sa oras na yon. Hindi alam ni Lenny kung paano namatay ang kaibigan niya, pero alam niya ang buhay nito sa Mexico. Mukhang may dinay date siyang babae doon. Sabi niya, Mexicana siya. Alam mo, magaling siyang mag-Ingles. Alam mo, masaya akong kasama siya. Maganda siya. Habang mas nag-uusap pa kami, tapos nabanggit niya, oo, may asawa siya na iiwanan niya. Sabi ko, nako, sabi ko makinig ka, mag-ingat ka, at sabi ko, ikaw ay target. Hindi, kaya ako to. Hindi. Nadiskubre ng FBI na ang kanyang nobya ay maaaring si Aurora Phelps. Isa sa mga pangunahing ebidensya na nahanap namin ay isang singil sa American Precious Metals Exchange, APMEX. Para sa isang gintong barya na ipinadala sa bahay ni Aurora matapos siyang matagpuang patay. Alam kong nagbibigay siya sa kanya ng pera. Naalala ko yon. Humihingi siya ng pera, minsan 100, at binibigyan naman talaga siya. Hindi niya sinabing pinupuntirya ng babae ang mga account niya. Ipinapakita ng kasong ito ang isang mandaragit na gumagala ng walang takot. Wala talagang konsensyang babaeng ito. Gagawin niya ang kahit ano sa kahit sino para makuha ang gusto niya. At ang gusto niya ay ang pera nila. Pero alam ko na sapat ang ipon niya para sa pagre-retiro. Hindi ko sinabing milyonaryo siya. Sapat ang pera niya para mag-enjoy doon. Nalungkot ako dahil yon ang pinakamalaking takot ko nung pumunta siya ron. Maging target, may nangyaring masama at ganun niya ang naganap. Mukhang maraming kasinungalingan ang sinabi ni Aurora Phelps kay Gigi Gus. Pero may isang bagay na totoo. May asawa siya nung panahon na yon. Ang kanyang asawa, na kilala bilang Cody Phelps, ay nakabase sa Las Vegas. Kaya ang tanong ng FBI ay, gaano ba talaga ang alam niya? Batay sa mga pag-uusap namin sa kanyang asawa, alam mo, simple lang siya. Walang alam. Hindi niya alam kung bakit siya nagkakaganito, mga mamahaling bag na binibili niya at lahat ng tirang natatanggap. Paano mo na ilulusot ang ganito sa harap ng iba? Ibig kong sabihin, sinasabi niya na hindi niya talaga nakita ang ganitong ugali mula sa kanya. Pero ang relasyon nila ay talagang pabago-bago. Maniniwala ako na alam lang niya na may mali. Pero ayaw niyang magdulot ng away. Ayaw niyang guluhin ang sitwasyon. Natakot ba siya sa kanya? Pinakot ba siya nito? Umaasa ba siya sa kanya para sa pinansyal na seguridad? Kinukumbinsi ba niya ang sarili niya na hindi, wala naman siyang ginagawang masama? O ayoko magsalita kasi baka pinalalaki ko lang ang maliit na bagay? Ito isang tao na nagawang ituloy ang isang kasal. Magkaroon ng asawang akala niya ay ayos ang lahat. Pero kasabay nito, namumuhay siya sa dalawang magkaibang bansa na may dalawahang pagkamamamayan at nandilinlang ng matatanda at mahihinang lalaki sa magkabilang panig ng hangganan. Mukhang mabilis nang nakahanap si Aurora ng susunod niyang naiulat na biktima na hindi na rin nakakagulat. Pasok siya sa dati ring padron. Isa siyang mamamayan ng US na nakatira doon. Isa siyang chiropractor at muli, gumagamit ng dating application at doon niya nakilala si Aurora. At nagkasasundo silang magkita para kumain. Maaring nilagyan niya ng droga ang pagkain habang kumakain sila sa labas, pero nakauwi pa rin sila sa bahay niya. Habang halos wala siyang malaya niyang na-access ang lahat ng dokumento at account niya. Halos pagkapasok pa lang niya sa pinto. Sinimulan na niyang halongkatin ng mga drawer na parang hindi na mahalaga sa kanyang lalaki. Siyempre, dahil nandun siya, nandun din ang mga susi at lahat ng kailangan. Kaya madali kang makapasok. Pagkatapos, umalis siya. At walang nakaalam kung saan
habang nagsisimula siyang maghalungkat ng mga gamit. Ayon sa isang kaibigan ni Aurora, nung nakatira pa siya sa Arkansas, nagtrabaho siya bilang pharmacy tech at kaalaman siya tungkol sa mga gamot, kabilang nga ang mga pamparelax at pampatulog. Dahil ang mga gamot na ito ay nagpapanatiling gising sa mga tao, hindi man ito totoong serum ng katotohanan. Pero kapag may nagtanong sa kanila, ano ang password mo sa alam mo na? Yung karaniwang password mo, malamang ibibigay nila. Kasi wala na silang wisyo sa ganung kalagayan. Magkaiba ang patakaran sa pagbili ng gamot sa Mexico at Estados Unidos. Mas maluwag sa Mexico. Pwede kang basta pumasok sa botika at kumuha ng halos anuman. Kaya hindi magiging mahirap para sa kanya na makakuha ng Valium o Xanax o baka kahit mas delikadong gamot na pampakalma o anumang pwedeng gamitin para kontrolin ang isang tao. Sa kabutihan palad, hindi nag-iisa ang dumanoy biktima sa bahay kasama ang umatake sa kanya. Buti na lang, nakatira siya kung saan siya nagtatrabaho. Sa bahay niya pinapatakbo ang negosyo niya. May kasambahay siya na nakatira rin doon. Nagising ang kasambahay at nakita ang isang stranger ang babae sa loob ng bahay. Kaya siya ay labis na nag-alala. Tinanong niya, "Alam mo na anong ginagawa mo?" Sabi ni Aurora, lasing siya at makakatuto nito para magising. Kaya naman napapayag niya ang kasambahay na tulungan siyang ipasok ang lalaki sa bathtub. Lubos na nilubog sa tubig para subukang gisingin siya mula sa kanyang kalasingan. Dumating ang staff, nakita sila sa banyo, inilabas agad ang lalaki mula sa bathtub at tumawag ng ambulansya at pulis. Ang natatandaan lang niya ay nagising siya sa ospital mula sa koma. Sabi ng biktima, hindi siya umiinom ng alak kaya hindi siya maaring nalasing. May iba pang dahilan o impluwensya. Sa kabila ng nangyari, maswerte pa rin ang biktima at buhay siya. Pero nagdusa siya ng malaking pagkalugi sa pera. Nagsampa siya ng reklamo sa pulisya na si Aurora ay nagnakaw ng $25,000 na halaga ng alahas, pera at mga elektronikong gamit. Kapag tinignan natin ang karamihan sa mga lalaki dyan, kadalasan ay hindi nila iniisip na, sige, kung makikipagkita ako sa babaeng ito, nadrugahin niya ako, posibleng patayin at nakawil lahat ng pera ko. Hindi talaga nila inaasahan na may babaeng aabuso sa kanila sa ganung paraan. Pero ngayon, kailangan nating balikan ang lalaking unang tinukoy ng FBI bilang biktima, si John Weens, kahit na lumalabas na siya ang huling kilalang biktima ni Aurora Phelps. Ang anak niya si Mike ay nagkwento ng nakakakilabot na nangyari sa tatay niya matapos itong biglang mawala. Alam mo, sinusubukan ng mga pulis sa Las Vegas na makontak ang tatay ko. At nagte-text sila, pero malinaw na hindi siya yon. Nagkukunyari lang siya bilang tatay ko. At sinasabi pa niya na sasakay daw siya ng eroplano pa uwi. Sa isang tiyak na oras at petsa. At sa tingin ko, nandoon ang Las Vegas PD sa paliparan, pero walang dumating. Pero nakakakita ang pulis ng footage ni John Weens sa paliparan ng Las Vegas, pero mukhang papunta siya ng Mexico. At para sa anak niyang si Mike, napaka-kakaiba nun. Hindi siya nakabihis ng parang pupunta sa isang biyahe. Sige, nakalumang sweatpants lang siya at wala siyang salamin. Pagbaba niya ng eroplano, ipinakita sa footage na nasa wheelchair siya. Malaking bagay na nasa wheelchair siya. Alam mo, hindi dapat nangyayari yon. Nasa ganong kalagayan siya na kailangan siyang ibaba ng eroplano gamit ang wheelchair. Dinala niya siya sa paliparan ng Tijuana gamit ang wheelchair sa tunnel na tumatawid ng border. Kung titignan mo bilang tagalabas, makikita mong may babaeng kasamang matandang lalaki na tumatawid ng border gamit ang wheelchair. Siguro, hindi naman yon mukhang kakaiba. Ibig kong sabihin, kung titinan mo ang agwat ng edad, hindi lahat ay magdududa kung mukhang anak lang ng lalaki na nantutulak ng wheelchair, kaya hindi rin ito napapansin o pinagdududahan ng mga tao na parang may kakaiba at kailangan tumawag. Mukhang ang plano nila ay mang-check-in sa isang hotel sa lungsod ng Mexico. Bago siya mag-check-in sa hotel, parang tahimik siya o parang letong-leto. Alam nila kung saan hotel sila nag-check-in. At dun siya pumanaw sa hotel na yon. At natagpuan siya sa bathtub. Pumanaw siya ilang araw lang matapos siyang makidnap.
Maisip po ba na may taong drogahan ang isang biktima? Ilalagay siya sa wheelchair. Dalhin siya sa kabila ng border gamit ang wheelchair. Ibig ko sabihin, sobrang garapal yon. May mga piraso na impormasyon na dumarating ng tuloy-tuloy. Sa kung anong paraan, nahanap ilang larawang ito sa morgue. At pagkatapos, 90% na siya ngayon, di ba? Pero gusto nilang mag-match ang DNA. At para doon, kailangan nilang hukayin siya. Pero isang himala talaga na natagpuan nila siya. Maraming kasanayan ang ginamit ng mga investigador at matinding tapang mula sa mga biktima at pamilya nila ang ipinakita para lumantad. Minsan kailangan mong pagsamay ng lahat ng ito at kaunting swerte tulad ng nangyari dito. Si John Weens ang huling pinaghihinalaang biktima ni Aurora, pero muli, ito ang unang nalaman ng FBI. Hindi nang tagal matapos simulan ang investigasyon sa kaso niya, dinala ng mga pulis ng Las Vegas si Aurora, pero sa ibang kaso na nag-ugat pa noong panahon niya sa Arkansas. Tumatatae ito sa akin. Kami. Sige pare, may dala ka bang armas? Wala. Walang karayom, walang blade? Mga bang anumang ganyan? Pare, mobo ka muna. Pakiusap. Dadaan tayo sa HQ. Ito na si Aurora Phelps na sa wakas ay inaresto ng Las Vegas Metropolitan Police, hindi ng FBI. Papunta kami sa HQ na may babaeng nasa kustodya. Masakit ang kamay mo. Itong bahagi na ito, Ilang beses na rin. Inaresto siya dahil sa isang warrant mula sa Arkansas. At dahil doon, kailangan siyang ipadala sa Arkansas para humarap sa isang hukom tungkol sa warrant na yon. Nang nandoon siya, humarap siya sa hukom at ipinaliwanag kung bakit siya dapat palayain. At sa isang punto, pinalaya siya. At iyon ay dahil pandarya ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Hindi naman yan kasong pagpatay, alam mo yun? Or anumang kaso na maaring naging dahilan para siya makulong. Nakalabas siya ng kulungan sa Arkansas, sumakay ng bus at pumunta sa Las Vegas. At umalis siya mga isang araw pagkatapos noon papuntang Mexico, sumakay ng eroplano. At nakatanggap kami ng abiso na nandoon na siya. At nakipag-ugnayan kami sa legal attaché sa Mexico. Tumulong sa amin makipag-ugnayan sa lokal na otoridad para arestuhin siya dahil sa mga krimeng ginawa niya sa Jalisco, Mexico. Ang kaso ay pagnanakaw, pero may kaugnayan ito sa investigasyon namin. Sa pag-aresto sa kanya sa Mexico, hindi lang nila siya naalis sa kalsada, nakahinga rin sila ng maluwag na hindi na siya makakabiktima ng iba. Pero hindi pa umiiral ang mga karapatang pangproseso ng isang akusado sa Estados Unidos. Tinitiyak muna nila na maayos ang lahat at handa na sila bago sila kumilos. Si Aurora ay kinasuhan sa federal noong Setyembre 13, 2023. Siya ay kinasuhan ng kabuuang 21 na bilang. At sa kasong yon, nahaharap siya sa mga paratang ng wire fraud, mail fraud, bank fraud, identity theft, at 2 kaso ng kidnapping. Isa rito ay kidnapping na nagresulta sa pagkamatay. Walang duda na patuloy na nag-imbestiga ang FBI kay Aurora at nangalap ng impormasyon matapos ang unang pagsasakdal noong Setyembre 2023. Kaya lumipas ang mahabang panahon at patuloy silang nagsisiyasat. Tinatangkang nilang unawain ang kabuuan ng sitwasyon. Narito kami para i-anunsyo ang mga kasong kriminal laban kay Aurora Phelps. Ang mga kaso may sinasa publiko ay tungkol sa mga krimeng umano'y ginawa ni Aurora Phelps laban sa 4 na lalaking biktima. Noon, Pebrero 2025, natuklasan ng FBI. Napakaraming impormasyon tungkol sa posibleng iba pang mga biktima na pagtanto nila. Grabe, napakalaking serye ng krimen ang nagawa ng babaeng ito. Kung ganito na karami ang mga biktimang natagpuan natin, gaano pa kaya karami ang iba pang mga biktima? Sa puntong iyon, nagpasya silang gawin ang isang bagay na hindi karaniwan. Alisin ang selyo sa sakdal para mag-press conference. Ilahad dito sa publiko at tingnan kung makakakuha sila ng impormasyon tungkol sa ibang krimen at biktima.
Samantala, si Aurora Phelps ay nananatiling nakakulong sa Mexico dahil sa mga kasong may kaugnayan sa pagkamatay ni Robert Bo Urbacher. Si Aurora Phelps ay hinatulan sa Mexico matapos ang kanyang paglilitis sa kaso ni Robert Urbach ng 37 taon at 6 na buwan. Ang pagkakaintindi ko ay may iba pang kinakaharap na kaso si Aurora sa Jalisco, Mexico, kaugnay ng iba pang krimen na ginawa niya doon. Kumpirmada ng FBI na kapag natapos na ang mga paglilitis, si Aurora ay i-extradite. Hindi malinaw kung gaano kalawak ang mga paglilitis laban kay Aurora bago maganap ang extradition. Kapag na-extradite siya, haharap siya sa mga kasong binanggit sa federal na sakdal. 21 kaso ng panlilinlang at kidnapping sa federal na distrito ng Nevada. Sa US, maaari siyang makulong habang buhay. Inaasahan na gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kulungan. Matagal na mumiral ang sweetheart swindle kasing tanda ng Biblia ang mga ganitong kwento. Pero si Aurora Phelps ay dinala ito sa ibang antas. Kakaiba ang kaso nito dahil sa ilang mga dahilan. Una, kung gaano katagal niya nagawa ito na hindi nahuhuli. Pangalawa, ang katotohanan na gawa niyang pagsamantalahan ng mga lalaking ito sa ganitong antas. At pati na rin ang kapalang ng mukha niya. Wala siyang pakialam. Gagawin niya ang kahit ano sa kahit sino para makuha ang gusto niya. Isa siyang adik at adik siya sa pang-angaso. Ang thrill ng pang-angaso marahil higit pa kaysa sa napapala niya rito at talagang nakakatakot yon. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling ng FBI na ikuwento namin ito at kung bakit hinihiling nila ang tulong mo. Kung parang kamilyar ito sa naranasan ng mahal mo sa buhay o ikaw mismo, mangyaring tawagan ng FBI at ibigay ang impormasyong iyon. Gusto ka naming makausap. At may ilang mga palatandaan na dapat bantayan. Una, ang saklaw ng panahon ay mula mga bandang 2019 hanggang 2022. May pandaraya ba sa kanilang mga bank account? May mga biniling bagay ba na hindi bibilhin ng mahal mo sa buhay? Mga produktong hindi naman nila kailanman gugustuhin? Tulad ng Dior, Chanel at iba pa. May ilang mahal sa buhay na napapansin na may mga item na ipinapadala sa Las Vegas kahit wala naman silang address sa Las Vegas. Isang bagay na dapat bantayan ay, uy, may droga sa sistema ng mahal ko sa buhay. Pero alam kong hindi siya gumagamit ng droga o sobrang lasing siya kaya na-aksidente. Hindi naman siya umiinom. Kung may napapansin kang kakaiba at parang may kutob ka na may mali, mas mabuti sigurong tumawag ka na lang or mag-ulat. Ang publiko ang aming mata at tainga. Hindi namin magagawa ang trabaho namin kung wala ang pakikipagtulungan ng publiko. Kung may impormasyon kayo kay Aurora Phelps o sa investigasyon, makipag-ugnayan po sa amin. Masasabi ko na ang kaso ni Aurora Phelps ay tiyak na isa sa mga tumatak, alam mo yon, sa buong karera ko. At sa tingin ko, lahat na naging bahagi nito, lahat na naging kasali dito sa kahit anong paraan, mahirap itong kalimutan, pero isa rin ito sa mga kasong ipinagpapasalamat mong naging bahagi ka. Naging malapit ako sa bawat isa sa mga pamilyang ito at sa mga biktima. Nagkikibahagi ako sa kanilang kalungkutan. At dahil doon, natutunan mo silang mahalin. Sa totoo lang, natutunan mo silang mahalin bilang kapwa-tao at bilang mga individual. Ito talagang kamangha-mangha na nagawa ng FBI ang ganong kahusay na trabaho at naiiwi siya. Dito kami pumupunta para mamisda. Magaling talaga siya mangingisda. At dito sa lugar na to namin, inilibing ang tatay ko. At alam mo, nagkarat kami ng mga bulaklak at nagdasal at inilibing namin siya sa dagat gaya ng hiling niya.